Tuliro si Patrick. Hindi niya alam ang gagawin. Nasa bahay siya ni Cindy ngayon. Bumalik agad siya ng Manila pagkatapos ng problema niya sa Cebu. Ang usapan kasi nila ni Cindy ay susunod siya sa Maldives pero bigla siyang naguluhan na ayaw na nito na sumunod siya. Okay na sana siya doon kasi pinangako nito na uuwi na ito ng Pilipinas. Tapos ngayon kakatapos lang nilang mag-usap at napag-alaman niya na nagpakasal na ito kay Lennon sa Maldives. Isang malaking gulo ito kapag nagkataon. Galit si Tita Estrella kay Lennon dahil sa panluloko ni Lennon kay Cindy. Hindi pa nito napapatawad ang lalaki. Siya ang napapagitna ngayon. Kung sasabihin niya kay Tita Estrella ay magagalit si Cindy sa kanya. Kung hindi niya naman sasabihin ay baka isipin nito nakakuntsaba siya ni Cindy at Lennon. Ang sakit sa bangs talagang ginawa ni Cindy na to. Kailangan niyang may masabihan. Hindi niya pwedeng sarilinin ang problemang ito. Kinuha niyang cellphone at tatawagan si Almaro. Nang madayal ng number na lalaki nilagay niya sa tenga ang telepono. Hinihintay niyang sagutin ito ang tawag niya. Palakad-lakad pa siya habang hinihintay na sagutin ito sa kabilang linya. Nagre-ring lang ang cellphone pero hindi nito sinasagot hanggang sa matapos ang ring. Pinindot niya ulit ang call button. Naiinis na siya. Kailangang may makausap siya tungkol sa sitwasyon ni Cindy. Si Almaro lang ang pwede niyang pagkatiwalaan sa ngayon. Sa pangalawang pagkakataon, hindi na naman ito sinagot ang tawag niya. Lalong uminit ang ulo niya. Buwisit ka! Hindi kita titigilan hanggat mabingi ka sa tawag ko. Denial niya ito ulit. What? Sigaw nito sa kanya na sinagot ang tawag niya. Nagulat siya sa sigaw nito. Hindi niya inaasahan yon, nilayo pa niyang telepono sa tenga. Parang nabingi pa ata siya. Bakit galit agad? Balik sigaw niya din dito. Biglang uminit ang ulo niya. Bakit ka ba tawag ng tawag? Nakakaistorbo ka na. Kapag hindi sinagot ng tawag, ibig sabihin busy. Mahabang litanya ni Almaro sa kanya. Busy? Ano pinagkakabisihan mo? Nasa Manila ka pa hindi ba? Nasa Cebu ang trabaho mo. Paanong busy ka dito? Balik na galit niya dito. Hindi siya magpapatalo kay Almaro. Sweetheart, bilisan mo na. Binibitin mo ko. Narinig niya sambit ng isang babae. Malamang si Angela yon. May ginagawa palang dalawa kaya ayaw magpaistorbo. Hay! Wala na ba akong makausap na matino? Puro kayo baliw sa pag-ibig. Ikaw busy kay Angela. Si Cindy biglang nagpakasal kay Lennon. What? What did you say? Tanong ni Almaro sa kanya. Si Cindy, sinundan ni Lennon sa Maldives at nagpakasal sila doon. What? That bastard! Biglang nagalit si Almaro sa binalita niya. That's why I called. Hindi pa alam ni Tita Estrella at Tito Larry ang nangyari kaya hindi ko alam ang gagawin. Ako at ikaw pa lang ang nakakaalam. Mahigpit na bili ni Cindy na huwag ka nung munang sasabihin sa iba. Saan ka? Tanong ni Almaro sa kanya. Nandito ako sa bahay ni na Cindy. Kaya nga limitadong galaw ko kasi baka marinig ni Tita Estrella ang pinag-uusapan natin. Nagtatago ako dito sa kwarto. Okay. Pumunta ka dito sa bahay ni Angela. Dito tayo mag-usap. Sige, mabuti pa nga kung ganun. Send me her address. Pupunta na ako dyan right away. Hindi ako makahinga dito. Baka kasi tanungin ako ni Tita Estrella tungkol kay Cindy at wala akong maisagot. Hindi pa naman ako marunong magsinungaling. O siya, sige na. Pumunta ka na dito. By that time, ay tapos na kami ni Angela niyan. Ew! Ang kakatin nyo! Mga hinayupak na to. Pinatay na nito ang tawag niya nang walang paalam. Nagmamadali talaga matapos ang ginagawa nito at ng nobya. Kinuha niyang bagahe at binitbit palabas ng guest room. Mabuti na lang at hindi pa niya nailabas ang mga gamit niya sa bag. Hahanapin niya na muna si Tita Estrella o hindi kaya si Tito Larry para magpaalam. Paglabas ng kwarto ay sakto namang nasa labas si Tita Estrella. Nagulat siya. Shit, sana hindi nito narinig ang usapan nila ni Almaro. Nakasigaw pa naman siya kanina. Pinaiinit kasi ni Almarong ulo niya. Buisit. Iho, saan ka pupunta? Kakarating mo lang ah. Tanong ni Tita Estrella sa kanya nang makitang dala-dala pa ulit ang bagahe niya. Eto ang kinakatakot niya. Ang makausap ang mommy ni Cindy at baka matabil ang dila niya. Mukhang wala naman itong narinig sa usapan nila ni Almaro. Tita, nag-invite si Almaro na doon daw muna ako sa kanila sa bahay ni Angela since wala pa naman si Cindy dito. Pagdadahilan niya. Ganun ba? Nag-usap na ba kayo ni Cindy? Kailan daw bang uwi niya dito?
Hindi pa po kami nakapag-usap tita. Hindi pa niya sinasagot ang tawag ko. Baka busy pa siya. Ganun ba? Sige iho, mag-enjoy kayo ni Almaro. Extend my regards to him and Angela. Okay tita, bye. Humalik siya sa pisngi ng mami ni Cindy saka nagmamadaling umalis. Baka may maisipan pa itong itanong sa kanya na hindi niya masagot. Nagtataka man ito pero wala siyang pakialam. Ang gusto niya lang ay makalayo doon sa lalong madaling panahon. Paglabas niya ng gate ay sakto namang may dumang taxi kinakasakay kaagad siya. Sinabi niyang address ni Angela sa driver. Nakahinga siya ng maluwag pagkaandar ng taxi papalayo sa bahay. Habang nasa biyahe nag-aalala siya para sa kaibigan. Bakit naisipan nitong magpakasal agad kay Lennon? Sana malang pinahupa na muna nitong galit ng mommy niya sa lalaki. Ayon kay Cindy, ang daddy daw nitong nagsabi kay Lennon ng information ng Maldives trip nito. Kaya nasundan siya ng Lennon doon. Ayaw niyang maniwala pero bakit naman magsisinungaling si Cindy sa kanya? Nakahawak siya sa ulo niya. Ang sakit tuloy ng utak niya kakaisip. Bahala na. Mamaya niya naiisipin kapag makausap na niya si Almaro. Nasa biyahe na siya. Tumingin na lang siya sa bintana ng taxi para maaliw ang utak niya. Ang hirap pala talaga kapag masyadong in love. Nakakabaliw. Maya-maya pa'y nasa loob na siya ng subdivision kung saan nakatira si Angela. Doon na tumira si Almaro simula nang dumating ito kasama si Angela at mama nito galing Amerika. Tinulungan ng kaibigan niyang mag-ina na makauwi ng Pilipinas. Si Almarong bumili ng tiket nila pa uwi. Walang budget ang mag-ina dahil hindi naman ganong kalakihan ang sweldo ng mga to sa Amerika. Kaya masayang-masayang mama ni Angela. Mas gusto pa din kasi nito sa Pilipinas kahit pa wala ng asawa nito dahil sa nangyari sa pamilya nila. Magsisimula na lang daw sila ng bagong buhay. Tinawagan niya si Almaro para ipaalam ditong nasa labas na siya ng gate ni na Angela. Nag-doorbell na rin siya pero walang lumalabas na tao. Baka hindi pa nahugot. Napangiti siya sa mga naiisip niya. Maya-maya pa ay lumabas na si Almaro. Naka-shorts lang ito at walang pang-itaas na damit. Nakasunod naman si Angela. Nakaputing bathrobe lang din ito. Sabi ko na nga ba, mukhang sinulit pa at ang oras ng dalawa bago siya dumating. Habang papalapit ang dalawa ay tinitigan niya si Angela. Sa picture niya lang kasi ito nakikita. First time niya itong ma-meet ng personal. Ang alam niya ay model din itong si Angela. Napakagandang babae at sexy pa. Kamukha na Zendaya sa Spider-Man na girlfriend ni Tom Holland. Napakaswerte naman ang kaibigan niya si Almaro. Kaya pala patay na patay ito kay Angela. Bakit ang bilis mong dumating? Bungad na tanong ni Almaro sa kanya habang binubuksan ng gate. Anong gusto mo? Tagalan ko? Walang traffic eh. Nagalit pa ata ito dahil dumating siya kaagad. Tinasan lang niya ito ng kilay. Sweetie, I would like you to meet my friend, Patrick. Pakilala ni Almaro sa kanilang dalawa ni Angela. Inakbayan ni Almarong nobya sa kanginitian. Halatang mahal na mahal nito si Angela at ganun din si Angela kay Almaro. Ibang-iba ng Almaro ngayon sa harap niya. Kung dati malungkutin ito, ngayon ay nababanaag ng saya at satisfaction at nakikita yun sa aura ng binata. Natutuwa naman siya para sa kaibigan dahil finally ay natagpuan na nito ang true love sa katayuan ni Angela. Mapapasana all ka na lang talaga. Masaya siya para sa kaibigan. Sinara ni Almaro ang gate pagkapasok niya saka nagpatiuna sa paglalakad. Magkasabay silang naglalakad ni Angela, nakasunod sa likod ni Almaro. Hi Pat, I'm glad to finally meet you. I've heard so much about you. Nakangiting sambit ni Angela sa kanya. Hi Angela, ang ganda mo naman. Kaya pala patay na patay itong si Almaro sa'yo. Totoong nagagandaan siya sa dalaga. Bilang bakla, alam niyang tunay na magandang babae, lalo na't physical features nito. Trabaho niya yon bilang beauty specialist. Shut up, Pat. Natawa silang dalawang pinutol bigla ni Almarong sasabihin niya. Ayaw nitong ibuko niya kung gaano to kapatay na patay kay Angela. I hope puro positive ang naririnig mo about me. Wala kasi akong tiwala sa lalaking to. Baka siniraan ako sa'yo. Biro niya kay Angela. Huwag ka nang umasa, Pat. Ayaw ko naman magsinungaling para lang pagandahin ang imahe mo. Kita mo nang sama talaga ng ugali. Samantalang noong mga panahong nalulungkot ka dahil kay Angela, ay ako nasa kadungan mo. Pinagsawaan mong katawan ko, Almaro. Hindi ka na naawa. Feeling ko dumi-dumi ko na. Pagdadrama niya.
Nakapilantik pang daliri niya habang kunwaring dinuro-duro si Almaro. Hindi na niya kailangang itagong pagkatao niya kay Angela. Malamang ay alam na din naman ito na bakla siya, kaya nagpapakatotoo na siya. Baka maniwala si Angela sa yupat. Meron nga ba akong dapat malaman? Pagsakay naman ni Angela sa biruan nila ni Almaro. Meron. Dapat ko na sigurong sabihin sa'yo, Angela. Nabuntis ako at ang nobyo mo si Almarong ama. Puro kakabaklaan, Patrick. Wika ni Almaro sa kanya na natatawa na din. Thank you, Pat, for taking care of Almaro while I'm away. Biglang wika ni Angela sa kanya. Para naghahanap ito na mapag-uusapan. Naku, munti ko na nga maging jowa yan, kaya huwag mo akong pasalamatan, Angela. Uy, ano pinagsasabi mo dyan kay Angela? Wala. Nagtawanan silang pareho ni Angela. Cool pala itong kasama si Pat, sweetie. Pero sayang naman ang kapugian mo, Pat. Sabi naman ni Angela na natatawa na rin sa kanya. Wag mo nang panghinayangan, Angela. Wala na akong magagawa doon. Bakala ako, tapos. Mukha namang mabait si Angela. Cool din itong kasama. Kaya hindi niya lubos maisip ang mga kwento ni Cindy tungkol kay Angela dati na kesyo masamang babae daw ito. Siguro'y binago na ito ng panahon. Lahat naman ay may pag-asang magbago at isa na si Angela doon. Inilibot niyang mata sa paligid. Malaki ang espasyo ng bahay ni na Angela. Halatang may kaya din ito dati. Hindi nga lang kasing yaman ni Cindy pero may ibubuga din naman. Maganda rin siya ng garden nito. Hindi nga lang masyadong na-maintain ang mga halaman. Natuyo na ito't namatay naman ang iba. May man-made fountain din sa gitna ng garden nila. Mukhang hindi pa rin talaga naasikaso ang bahay dahil siguro kakadating lang din ng mga ito galing Amerika. Napansin niyang wala ding katulong sa paligid. Baka gusto na lang ng mga to ng simpleng buhay. Nag-uumpisa pa lang ang mga itong mamuhay ulit sa Pilipinas. Pagpasok nila sa bahay ni Angela ay nilibot niya ulit ang mata. Maganda din ang bahay nito, mamahalin ng mga muebles na nakadisplay sa loob ng bahay. Kung hindi lang siguro nagloko ang papa ni Angela at nabaon sila sa utang ay malamang masagana pa rin ang pamumuhay ng mga ito. Nalagay patuloy sa panganib ang buhay ng buong magpamilya kaya nga umalis ito papuntang Amerika dahil doon. Actually, hindi naman alam na lahat ang mga yon. Kinuwento lang ni Cindy sa kanya dahil na-curious siya sa katauhan ng kinababaliwang babae ni Almaro. Umupo ang dalawa sa sofa kaya sumunod na rin siya. Now what, Pat? Anong sasabihin mo tungkol kay Cindy? I told you, nagpakasal na si Lennon at Cindy sa Maldives. Paano nangyari yun? I-break na sila, hindi ba? Hindi makapaniwala si Almaro sa kwento niya. Yun nga, sabi ni Cindy si Tito Larry daw ang nagbigay ng information kay Lennon. Kaya nasundan siya nito sa Maldives. Posible naman yun kasi nakatakda talagang ipakasal si Cindy sa isa sa mga Falcon. Kahit nung mga bata pa kami. Napagkasunduan na niya ng pamilya nila. Gusto siguro ni Tito Larry na magkaayos na silang dalawa. Sabat ni Angela sa usapan nila. Kahit pa nawala ito ng Pilipinas ay alam naman itong history ng pamilya ni Cindy at Lennon. Dahil magkakababata ang mga to. Pero nag-break na sila dahil nagloko nga si Lennon. Kaya nga galit na galit si Tita Estrella, hindi ba? Sabat naman niya. Malamang si Tito Larry napatawad na si Lennon. Naisip nitong negosyo nila. Malaking kawalan sa pamilya ni Cindy kapag hindi matuloy ang tinakdang kasal nito kay Lennon. Pero si Tita Estrella ang damdamin ni Cindy ang priority nito. Kaya malaking galit nito kay Lennon dahil muntik nang mamatay si Cindy. Malamang dahil doon kaya masamang loob ni Tita Estrella. Hindi mo yan mawawala sa isang ina, lalo-lalo na nag-iisang anak lang nila si Cindy. Kaya ang magiging problema ni Cindy at Lennon pag uwi ay si Tita Estrella. Dagdag pang wika ni Angela. Tumbok na tumbok talaga nito ang sitwasyon. So anong gagawin natin? Sambit niya. Tawagan mo si Cindy ngayon, gusto ko siyang makausap. Sinunod niya naman ang utos ng kaibigan, dinayal niyang number ni Cindy. Ilang ring pa lang ay sinagot na kaagad ito ni Cindy. Hello, Besh! Besh, kamusta ka na dyan? Kailan ka uuwi? Natatakot ako na baka malaman ng mommy mo na ginawa mo dyan. Saan ka? Nandito ako sa bahay ni Angela. Magkasama kami ni Almaro dito. Ayaw kong tumira sa inyo habang wala ka pa't baka matabi lang dila ko kapag tanungin ako ng mommy mo. Magsasalita pa sana siya nang biglang agawin ni Almaro ang phone sa kanya. Hello, Cindy. Ano namang kalokohan niyang ginawa mo? Galit na sabi ni Almaro sa kaibigan nilang si Cindy. Hindi to kalokohan, Almaro. Biglang sagot ni Lennon sa kabilang linya. Nakikinig pala to sa usapan nila.
Naka-loudspeaker ang phone nila. Lennon, what did you do to Cindy? Hindi ka pa nga nakabawi sa kasalanan mo. Ito na naman ang ginawa mo. Ako nang bahala. Humarap sa magulang ni Cindy. Huwag niyo na kaming pangunahan. Uuwi din kami kaagad. Nagpapagaling lang si Cindy. Nagpapagaling? Bakit ano nangyari sa kanya? Cindy, I know na nakikinig ka. Ano nangyari sa'yo? Sinaktan ka ba ni Lennon? Naguhurumentadong tanong ni Almaro kay Cindy. Best friend, huwag kang OA. Hindi ako sinaktan ni Lennon. Wika ni Cindy sa kabilang linya. Bakit sabi niya nagpapagaling ka? Ano bang nangyari sa'yo? Yung down there. Siyempre bagong kasal, edi may honeymoon pagkatapos. Nahiyang sabi ni Cindy. Ay pucha, too much information Cindy. Tumahimik ka, sigaw ni Almaro sa kanya. Nagtatanong ka eh. O siya, basta umuwi kayo agad. Tinapos na nitong usapan nila kahit papaano ay nabunutan na rin siya ng tinik dahil nakausap na nila nang maayos hindi lang si Cindy pati na rin si Lennon. Kakatapos lang nilang mag-usap ng magkaibigan, pinapauwi na siya ng mga ito. Nasa kwarto sila ni Lennon. Kakadating lang nila galing sa pag-swimming saka tumawag ang mga kaibigan. Ang kaninang saya na nadarama ay napalitan na naman ng pangamba. Wifey, don't worry about it. Ako nang bahala sa mami mo na magpaliwanag. Papanagutan naman kita, hindi kita papabayaan. Alam mo naman si mom, hindi ba? Mahirap kalaban yon. Kahit si daddy, hindi kayang kalabanin si mom. Nangangambang sabi ni Cindy. Mas madaling kausapin ng daddy kaysa sa mommy niya. Pinanganak din kasi itong mayaman ang pamilya. Hindi kailanman ito naghihirap kaya hindi to sanay na sinusuway ang kagustuhan. Hindi tulad ng daddy niya na yumaman dahil sa pagsusumikap. Kaya nga, nag-iisip pa ako ng paraan para matanggap at mapatawad niya ako. Ang mabuti pa umuwi na tayo bukas. Kawawa naman ang mga kaibigan ko. Baka sila mapagbuntunan ng galit ni mommy sakaling malaman itong tungkol sa atin. Are you sure? Are you ready to go home? Tumango lang siya bilang sagot sa asawa. Sige, asikasuhin ko ang ticket natin. Magpahinga ka na dyan. Aalis na muna ako sandalit may kakausapin lang akong tao. Hinalikan siya ni Lennon sa noo bago iniwan ito sa kwarto. Lumabas ito at may kakausapin daw. Hindi na niya tinanong kung sino man yon. Ang nasa isip niya ay ang pag-uwi nila bukas at pagharap nila sa mommy niya. Mag-isa na lang siya sa kwarto. Napagdesisyon na niyang ayusin ang mga gamit niya para bukas ay ready na ang lahat sa flight nila pabalik ng Pilipinas. Tatayo na sana siya sa kinaupuan nang biglang nagring na naman ang phone niya. Kinakabahan siyang bigla. Ang mommy niyang tumatawag. Hindi kaya alam na nito ang nangyari sa kanila ni Lennon? Dahan-dahan niyang dinampot ang cellphone na nakapatong sa kama. Nagdadalawang isip pa rin siya kung sasagutin niya o hindi. Hello ma'am, sambit niya na sagutin ito. Hi Iha, kamusta ka na dyan? Kailan ang balik mo dito? Masayang bati ng mommy niya sa kanya. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago sumagot. Mukhang wala pa namang alam ang mommy niya. Hi mom, I'm okay. Bukas uuwi na ako dyan. Wow talaga Iha? I'm asking Patrick pero wala daw siyang alam kung kailan ang uwi mo. Hindi ba kayo nag-usap? Naguluhan siya sa sinabi ng mommy niya. Kakatapos lang din nilang mag-usap ni Patrick kani-kanina lang. Malamang ay umiiwas ito sa mommy niya kaya nasabi nito na hindi pa sila nagkausap. He's been calling me pero hindi ko pa siya nasasagot mom. Nasa beach kasi ako kanina. Pagdadahilan niya. I bet you enjoy your vacation. May nakilala ka na ba dyan for prospect boyfriend Iha? Natigilan siya. Hindi pa din to tumitigil sa pagtulak sa kanya na makahanap ng bagong boyfriend. Mom, I'm not here to look for a boyfriend. O siya, sige, pag-uwi mo na lang maipapakilala ko sa'yo. Anak na kumari ko. He's a lawyer at pogi Iha. Feeling ko magugustuhan mo siya at magkakasundo kayo. Tila kinikilig pa ito habang nagkakwento sa kanya. Mom, stop playing Cupid. I'm not looking for a boyfriend at alam mo na isang lalaki lang ang mahal ko. At sino? Ang manlolokong Lennon na yon? Hindi ako makakapayag na magkatuluyan kayo. Nahihibang ka na ba? Ang iniisip ko lang ang kapakanan mo Iha. Kung nagawa niya yun sa'yo ng isang beses, ay posibleng magagawa niya yun ulit sa'yo. Kaya huwag ka nang umasang tatanggapin ko pa siya para sa'yo. Mom, you know Lennon, since we were kids, bakit naman nagbagong pakikitungo mo sa kanya? Dahil sinaktan ka niya. Simula bata ka pa inalagaan kita ng mabuti. Binigay ko sa'yo ang lahat. Ni hindi kita pinadapuan sa lamok tapos halos patayin ka lang ng babae niya. Nang ganun-ganun lang.
Sasagasaan ka ng parang aso sa kalye. Alam mo bang feeling ng isang ina nang makitang anak niya na nakaratay sa ospital na nag-aagaw buhay? Si Monica ang nagsagasa sa akin at hindi si Lennon, ma'am. Bakit mo sinisisi kay Lennon yon? Ginawa ng babae niya yon para wala ng hadlang sa pagmamahala nila ni Lennon. Hindi mo ba nakikita yon? Nabubulagan ka na ba? At saka bakit mo ba pinagtatanggol ang Lennon na yon? Don't tell me na nagkamabutihan na kayo ulit. Wag mong sasabihin sa akin yan, Cindy, kung hindi ay malilintikan ka sa akin. Mom, yan lang ang tanging nasambit niya, natameme siya. Wifey, I'm here. Biglang sambit ni Lennon pagpasok nito sa kwarto. Sino yon? Sinong kasama mong lalaki dyan, Cindy? Nating mom, pagsinungaling niya. Sinanyasan niya si Lennon na huwag gumawa ng anumang ingay. Nakuha naman ito kaagad ang gusto niyang ipahiwatig. Hindi rin to gumalaw sa kinatatayuan. Is it Lennon? Biglang wika ng mommy niya. Parang nabuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi niya alam ang isasagot. Let's talk tomorrow, ma'am. Pagdating ko, I have to go. Sa kanya pinatay ang telepono. Pinindot niya ang off button para hindi na siya matatawagan ulit ng mommy niya. Alam niyang hindi siya nito titigilan. Wifey, is it your mom? Yes, and I think narinig ka niya. Sinabi niya sa akin na hindi ka niya matatanggap, hubby. Paano ngayon to? Naluluhang tanong niya kay Lennon. Nakita niyang nalungkot ang asawa sa narinig mula sa kanya. Lumapit to sa kama kung saan siya nakaupo at tumabi sa kanya. Niyakap siya nito. Nihilig niyang ulo sa dibdib nito habang hinahaplos ang buhok niya. Bukas na lang natin problemahin yan, wifey. We'll get through this. Wika ni Lennon sa kanya. Alam niyang malungkot at problemado din ito sa sitwasyon nila pero hindi lang nito pinapahalata sa kanya. Naawa siya para sa asawa. Paano kung hindi ka matatanggap ni mommy? Paano kung gusto niya maghiwalay tayo? Shh! Don't think of it too much. Malalampasan natin ito. Lalo siyang niyakap nito ng mahigpit. Magtanan na lang kaya tayo. Huwag na tayong umuwi sa pamilya natin. No, mas lalong magagalit ang mommy mo sa akin. Aayusin natin ito. Itatama natin kung ano man ang naging pagkakamali natin. Samantala, kakatapos lang nilang mag-usap ni Cindy at nalaman niyang kasama nito si Lennon sa Maldives. She tried calling her again pero patay na ang cellphone nito. Tinapon ni Estrella ang telepono nang hindi na matawagan ng anak. Galit na galit siya. Paano nangyari yon? Paanong nalaman ng malolokong lalaking yun kung nasaan ang anak niya? Kahit ba naman sa Maldives ay sinundan pa rin nito si Cindy? At itong si Cindy naman naging mapusok. Bumigay agad sa lalaking yun. Nakalimutan na ba nito na muntik na itong mamatay dahil sa lalaking yun? Ayaw niya na may mangyari ulit sa anak kaya pinoprotektahan niya ito laban kay Lennon. Kung nagbubulag-bulagan ng anak niya, pwes siya hindi. Hindi pwedeng magkabalikan ng dalawa. Hindi niya matatanggap yun. Hindi niya pinalaki ang anak para lang saktan ng kung sinong Poncio Pilatong lalaki. Kahit pa si Lennon Falcon yon. Mas mahal niyang anak niya kaysa sa estado nila sa buhay. Mayaman ang pamilya niya. Mabubuhay sila kahit walang koneksyon sa mga Falcon. At yun ang hindi maintindihan ng asawa niyang si Larry. Teka nga, sino bang nagsabi kay Lennon sa Maldives si Cindy? Silang mag-asawa lang naman at ang mga kaibigan ng anak niya na si Patrick at Almarong nakakaalam. Hindi kayang mga kaibigan nito? Galit na galit siya, para siyang tinraidor at sinaksak patalikod. Pinulot niyang phone kung saan niya ito tinapon kanina. Tatawagan na si Patrick. Hello, tita! Magilo na bati ni Patrick sa kanya pagkasagot nito ng telepono. Sinong nagsabi kay Lennon na nasa Maldives si Cindy? Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Wala siyang panahon sa mga kalokohan. Hindi ko po alam, tita. Nagulat lang din kami na magkasama na sila doon. So, matagal niyo na palang alam na magkasama sila doon pero hindi niyo man lang sinabi sa akin? Hindi po, tita. Ngayon lang din po namin nalaman. Hindi po kasi namin alam ang gagawin kung sasabihin namin sa'yo, hindi dahil baka magalit ka. Talagang magagalit ako. Alam niyo naman na iniingatan ko lang ang damdamin ng anak ko. Vulnerable pa siya ngayon kaya konting buladas lang ng matamis na dila ni Lennon ay maniniwala yun. Anong klase kayong mga kaibigan at hinayaan niyo ng ganun si Cindy? Tita, we tried to talk to her about it pero hindi rin po siya nakikinig sa amin. Pasensya na po, tita, kung sa tingin mo nagsinungaling kami sa iyo. Pero hindi po talaga. Simula ngayon ay ayaw ko na muna kayong makitang kasama ng anak ko. I'm so disappointed with you and Almaro.
Tita please, listen to me. Hindi na niya tinapos ang sasabihin pa ni Patrick. Bigla niya itong pinatayan ng telepono. Galit na galit siya. Humanda ang Leno na yun bukas. Hinding hindi siya makakapayag na muling lokohin nito ang anak niya.